Congressman Busita, buo ang malasakit sa mga rider. May nilinaw tungkol sa mga expired na lisensya. Ang nabanggit pong mga kaso na ating inendorso sa IAS ay itong maling panguhuli ng personnel natin sa checkpoints. Particular itong sinasabing expired driver's license. Naging matunog ang pangalang Colonel Bonifacio Busita sa mga motorcycle rider dahil sa pagiging motorcycle right activist, kung saan ay nagbibigay siya ng mga paalala sa mga rider na nahuhuli niya na nasa paglabag o di kaya ay hindi sumusunod sa mga regulasyon na ipinatutupad sa batas ng lansangan. Sa pamamagitan ng One Rider Party List, ay naging representative si Busita at nagkaroon ng pwesto sa House of Representatives. Sa kanyang pag-iikot bilang kinatawan ng One Rider Party List, ay bumibisita siya sa mga checkpoint. Kaya naman, mayroon siyang mahalagang paalala sa mga police officers na nakatalaga sa mga checkpoint, lalo na sa mga kabaro nila o opisyales na lumalabag. Huwag ganon, na pag police, pag enforcer, okay lang. Yes, sir. Pag may nakita kayong pulis na walang helmet, kapatid, pasensya na. Una, mahal kita. Mahal mo ang pamilya mo. Bakit to? Kaya sa sumisira sa ating organisasyon. Pag pulis o enforcer, pag na magbabalot, huli. Tama? Paliwanag nyo. Paliwanag nyo. Nasa pag-uusap yun. Bukod sa mga paalala niya sa mga kapwa-pulis, ay kanyang binigyan ng linaw ang ukol sa paghuli sa mga rider na mayroong expired na lisensya. Ayon nga sa kanya, ay maling pagmultahin ng mga ito dahil sa umiiral na memorandum para sa ekstensyon ng mga lisensyang expired na. Binibigyan sila ng palugit dahil nga sa mga issue na kinakaharap sa pag-imprenta at paggawa ng mga bagong lisensya, kaya pakinggan natin ang kanyang paliwanag. Ang nabanggit pong mga kaso na ating inendorso sa IAS ay itong maling panguhuli ng personnel natin sa checkpoints. Particular itong sinasabing expired driver's license. Ipinaalala ko po sa ating mga chief of police, lalong-lalo na sa Kamaynilaan at sa ilang mga probinsya, na mangyari po na basahin ninyo ang LTO Memorandum dated April 21, 2023 with subject extension of validity of issued driver's license. Katulad po ngayon, dito po sa aking harapan, meron na naman po akong pepirmahan na endorsement na reklamo ng ating dalawang kapatid na riders na nahuli sa magkahiwalay na lugar. Ito pong nasa kaliwa ko ay nahuli po sa Makati City noong May 28, 2023. Ang kapatid po nating rider na nahuli sa checkpoint ay expired ang lisensya noong May 5, 2023. Ibig sabihin po, kung babalikan po natin ang memorandum na inilabas ng LTO noong April 21, 2023, sinasabi po dito, ito pong mga lisensya na expired ng April 24, 2023 hanggang October 31, 2023 ay valid hanggang April 2024. Dahil po sa problema ng LTO sa plastic cards ng ating lisensya. Bagaman at naglabas ng panibagong memo
ang LTO na kung saan meron na silang plastic cards para sa ating lisensya, ganun pa rin po. Dahil naapektuhan na yung renewals ng ating mga lisensya, effective pa rin po itong kanilang mga inilabas na memorandum. Ito po ang ating mga kapatid na motorista na nabibiktima ng maling pagpapatupad ng batas na ginagawa ng iba nating kapatid sa PNP, ay hindi na po natin pinapayuhan na mag-contest. Sapagkat kapag sila po ay nag-contest, absent sa trabaho, kapag nag-file, kapag nag-schedule ng hearing, absent sila sa trabaho, kapag nag-schedule ng release ng resolution, absent sila sa trabaho. Karaniwan po, 3 days silang absent. Kapag nanalo po sila sa contest, hindi babayaran ang danyos, hindi pinapanagot ang napatunayang nagkasala na pulis o enforcer, at kansilado lamang po ang huli sa mga motorista na kanilang nabibiktima. Suma total, kaya hindi po tayo nagpapayo na mag-contest, ay mas lalaki po ang perwisyo sa ating mga kapatid na motorista na nabibiktima ng maling pagpapatupad ng batas. Kaya ang ginagawa po natin, kapag nakita po natin, base sa dokumento at mga ebidensya, na mali ang panguhuli sa kapatid nating motorista, tayo po ang nagbibigay ng pangmulta, tayo po ang nagbibigay ng kapalit ng sweldo na nawala sa kanila dahil sa abala at pagtubos ng kanilang at pagbabayad nitong multa na inakusa sa kanila. Nagbibigay din po tayo ng pangpanotaryo ng kanilang salaysay at nagbibigay din po tayo para sa pambayad sa LBC para maipadala sa atin ang kumpletong dokumento, at tayo po ang nagsasampa ng kaukulang reklamo sa PNP Internal Affairs Service. Bakit po natin ito ginagawa? Nais po nating pigilan ang perwisyong dinadanas ng mga kapatid nating motorista dahil sa maling pagpapatupad ng batas. Ikalawa, gusto po nating supilin ang ganitong pangyayari na lalong nagiging pabigat sa buhay ng mga motorista. At ikatlo, ito po ay karagdagang sumisira sa imahe ng PNP. Kaya po, hindi po natin ito pinapayagan. Sa abot ng ating mga kaya, tayo po ay tumutulong sa ating mga kapatid na motorista, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang hangad ni Representative Busita ay maging patas at pag-aani ng kalagayan ng mga rider at wag silang pahirapan dahil nauunawaan niya ang sitwasyon ng mga ito, lalo na kapag isang padre di pamilya. Kaya naman may mungkahi siya sa mga rider na nakakasagupa o nagiging biktima ng maling paraan ng panguhuli. Kaya lilinawin ko po sa ating mga kababayang motorista, Luzon, Visayas at Mindanao, kapag nakikita po ninyo at naniniwala po kayo na mali ang panguhuli sa inyo at kayo ay biktima ng pang-abuso o maling pagpapatupad ng batas, huwag po kayong mag-atubili na tumawag sa aming opisina. Ang aming pong opisina ay bukas 24 oras araw-araw. Dahil sa ipinakitang malasakit ni Colonel Busita sa mga rider, kaya naman tunay na idolo siya ng mga ito. Handa niyang ipaglaban ang mga karapatan, lalo na't ito ay nasa tama. Kaya isang pagsaludo sa iyo, Congressman Bonifacio Busita. Dapat lang na sumikat ang tulad mo. Kaya kung isa kayo sa mga rider na sumusuporta sa mga hangarin at mithiin ni Congressman, paki-like and share po itong video nito upang makarating sa mas maraming rider. Muli, maraming salamat po. Ang inyo pong suporta
ang aking inspirasyon. Latest na news, latest na issue, latest na trend, basta latest, alamin natin dito sa Knows Mo Ba Tol?